Magandang gabi, ako si Binibining Singkol Sibiltran, tagapaghatid ng balita ngayon. Balita sa mga nagawa ni President Marcos sa kasalukuyang panunungkulan niya. Balita sa mga oportunidad ng OFW. Balita sa mga kasalukuyang kalagayan ng ekonomiya sa bansa. Balita sa kalagayan ng mga mamamayan sa bansa. Balita sa seguridad ng bansa at balita sa labas ng bansa. May dalawang bagong batas na pinirmahan si Pangulong Bongbong Marcos. Kabilang dyan ang para sa mga kapos na estudyante at ang pinadaling proseso ng pagkuha ng pasaporte. Dati, problema ng ilang estudyante ang no permit, no exam policy ng ilang paaralan. Ibig sabihin, kung may utang pa sa matrikula at iba pang bayarin, hindi sila makakapag-exam. Pero bawal na yan alinsunod sa Republic Act 11984 o No Permit, No Exam Prohibition Act na pinirmahan ni Pangulong Bongbong Marcos. Sa ilalim nito, lahat ng tinatawag na disadvantaged students sa pampubliko at pribadong K-12 institutions, kolehiyo, universidad at technical vocation institution na may mga kursong higit sa isang taon, pwedeng makakuha ng periodic at final examinations nang di kailangan ng permit mula sa paaralan. Ang mga apektadong mag-aaral bibigyan ng certificate ng ahensya bilang patunay sa dahilan na kaaapekto sa kakayahang magbayad ng matrikula tulad ng kalamidad, emergency, force majeure o iba pang good o justifiable reason sa ilalim ng gagawing rules and regulations ng DSWD. DSWD rin ang inatasang tumukoy sa mga mag-aaral na may tuturing na disadvantaged. Pinapayagan naman ang mga paaralan na manghingi ng promissory note mula sa estudyante. Maaari rin nilang i-hold ang mga dokumento o record ng mag-aaral at gumawa ng mga legal at administratibong hakbang para sa paniningil ng bayarin. Maaaring patawa ng administrative case ng DepEd, CHED o TESDA ang mga paaralang lalabag. Ang pag-a-apply naman para sa passport layo na ring padaliin sa ilalim ng New Philippine Passport Act o Republic Act 11983. Papalitan nito ang RA 8239 o ang Passport Act of 1996. Sa bagong batas, inaatasan ng Department of Foreign Affairs na bumuo at mag-maintain ng online application portal at electronic one-stop shop na maaaring ma-access sa kanilang official website. Papayagan na rin ng DFA na magbigay ng off-site at mobile passport services sa ibang lugar bukod sa kanilang consular offices at foreign service posts. Mas naghigpit din sa parusa ang batas sa mga iligal na kukumpiska o hahawak ng passport ng iba. Pwedeng makulong ng hanggang 12 taon o pagmultahin ng 1 hanggang 2 milyong piso. Ang parusa sa mga mamimeke o sa mali ang paggamit ng pasaporte, 6 hanggang 15 taon ang kulong at mula 100 hanggang 250,000 piso ang multa. Para sa GMA Integrated News, Jonathan Andal, nakatutok 24 oras. Mga kapuso, patuloy na tumutok sa mga balita. Mag-subscribe sa GMA Integrated News sa YouTube. Sa mga kapuso abroad, samahan niyo kami sa GMA Pinoy TV at Isa si JR sa mga Pilipinong tumapak sa tanggapan ng Department of Migrant Workers, bit-bit ang pangarap na makapagtrabaho sa ibang bansa. Sa Japan daw niya nais magtrabaho. Japan kasi malaki din pa sahod. Kapag doon ka, maayos din yung ano mo. For instance, yung pamumuhay mo doon. Tila nakikiayon ng tadhana kay JR dahil sa pagbubukas ng Philippine-Japan Friendship Week ngayong araw, ang anunsyong 25,000 na trabaho ang bubuksan sa Japan. Ang iba rito mula sa sektor ng construction, hospitality at medical field. Yung mga makikilahok dito, mga licensed recruitment agencies, inaasahan natin na mas madali. Kasi nga, nandoon na mismo sila. Nandoon na yung, kumbaga, physically, hindi ka na kailangan pumunta sa Makati o Manila o saan man nandoon yung tanggapan ng recruitment agency. Nandiyan na sila at one-stop shop. By the way, ang mga government agencies nandiyan din. PhilHealth, Pag-ibig. Tapat, masipag, mapag-aruga, masigla at masiyahin. Ilan lang sa mga katangian ng mga overseas Filipino workers na talaga namang hinahangaan ng mga Japanese employers ayon sa DMW.
Pangatlong araw ang Pilipinas sa may pinakamaraming workers doon, kasunod ng Vietnam at China. Sa ngayon may mahigit 300,000 na documented na mga Pilipino ang nagtatrabaho sa Japan sa professional at skilled category. Pagsisiguro naman ni Japanese Ambassador to the Philippines, Endo Kazuya, mapapangalagaan ng kapakanan ng mga OFWs sa kanilang bansa. Japan shares the same values, and we are one with the Philippines in ensuring that OFWs obtain decent work. We mandate that all foreign workers receive the same wages, protections, and benefits as their Japanese counterparts. Gaganapin ang job fair sa August 1 Huwebes sa Robinson's Galleria. Para sa GMA Integrated News, Bernadette Reyes, Nakatutok, 24. Secretary Lucas Bersamin, nakarating na sa Malacanang ang pagsirit ng presyo ng kamatis na umaabot sa higit 300 piso. Hinahabol niya ng Malacanang ang mga nananamantala tulad ng mga hoarder at smuggler. Kasabay nito ang pagtitiyak na hindi sisirit ang inflation. Samantala, una nang inihayag ng Agriculture Department na naapektuhan ng magkakasunod na bagyo ang supply ng kamatis. Inaasahang babalik sa normal ang inventaryo at presyo nito bago matapos ang buwan ng Enero. So we have been very active in prosecuting yung mga hoarders. But that is only one part of the explanation. Merong smuggling. But we are looking at all this. The NEDA is very confident that the inflation rate will be very, very low. Sa mga madalas mamalengke riyan, siguradong napapakamot kayo ng ulo sa mahal ng presyo ng gulay ngayon. Dito sa Kamuning Public Market sa Quezon City, ang siling haba 500 pesos per kilo, habang 600 pesos naman ang siling labuyo. Ang iba pang gulay, 30 to 40 pesos ang iminahal, gaya ng kamatis, carrots, repolyo at patatas. Ang taas presyo, dagdag bigat sa mga mamimili pati na rin sa mga nagtitinda. Matumal, tapos nalulugi kami, walang bumibili. Dahil katwiran nila, kulang ang budget. Magbabawas na bibilhin, sir, kasi mahal. Ayon sa Philippine Statistics Authority, kabilang ang pagbabago sa presyo ng mga gulay sa dahilan na bahagyang pagbilis ng inflation o yung bilis ng pagmahal ng presyo ng mga bilihin. Epekto raw yan ng parada ng mga bagyong tumama sa bansa. Ganun palagi pag may mga baha, may mga malalakas na bagyo, and that created a spike on the prices. Nitong Nobyembre, tumaas sa 2.5% ang inflation sa bansa. Mas mataas yan sa 2.3% noong Oktubre. Dahil dyan, umabot sa 3.2% ang average inflation sa bansa mula Enero hanggang Nobyembre. Ayon sa National Economic and Development Authority o NEDA, pasok pa rin yan sa 2 hanggang 4% na target range ng gobyerno. Umaasa naman ang mga nagtitinda ng gulay na darami ang mga bibili habang palapit ang Pasko. Nauna nang sinabi ng Department of Agriculture na inaasahang magiging stable ang presyo ng gulay ngayong buwan kung magpapatuloy ang magandang panahon. Nagbabalita mula sa Frontline, JC Cosico News. Media Minimum Age Act na mabawasan ang mga insidente ng cyberbullying. Lalabis daw na nakakaapekto sa mental health ng kabataan. Naatasan ng mga social media app na tiyaking masasala ang mga user na dapat edad 16 pataas. Ang mga lalabag may multang hanggang 49.5 million Australian dollars o mahigit 1.9 billion pesos. Suportado ng grupo ng mga magulang ang ban. Pero tutol dito ang ilang grupo ng kabataan, academics at privacy advocates. Pabor naman kaya ang ilang Pinoy na magkaroon dito ng katulad na batas? Pabor po kasi meron po sa mga ibang social media platforms na may mga hindi po magagandang pwedeng makita ng mga iba't ibang bata. Hindi po ako pabor dun sa 15 pababa na hindi na sila babawalan na sila na gumamit ng mga gadget kasi sa panahon po ngayon techie na yung mga kabataan. Sa ngayon kasi mas
mas convenient na yung paggamit ng mga technology. So ba